your heart. Sa maraming pagsubok, sa maraming bagay na ating nakakaharap, sa mga bagay na ating sinasaluma o dinadala sa araw-araw, dito tayo ang sinusubok, tayo ang tinetest, tayo ang tinitikman ng Diyos. Kaya laging sinasabi, laging binabanggit sa bawat isa na ingatan ang lahat ng ating mga binibitawan, salita, gawa, dahil dito sa mga bagay na ito, tayo ay sinusubukan ng Diyos. Maging sa mga bagay na dati nating ginagawa o mga dati nating gawain bago tayo maging Kristiyano, dito tayo ay tinitest. Ang tanggapin natin ng ating Panginoon Jesus sa ating puso at buhay, talagang papasok sa ating buhay yung tayo ay gumawa ng mabuti. Dahil hindi ito, bagamat ang salita ng Diyos, hindi sa mabubuting gawa, tayo ay maliligtas. Subalit, ito ay bahagi na kung paano tinanggap natin ang Panginoong Jesus, tinanggap natin ang Banal na Espiritu, tinanggap natin ang Diyos Ama sa ating buhay, hindi makagagawa, hindi makatatagal sa buhay natin yung gawa ng sanlibutan. Kaya yung paggawa ng mabuti, ito ay bahagi dahil yung mga lumang pagkatao ng bawat isa sa atin, ito ay maalis, ito ay malilinis sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Kaya nga, yung kabanalan, ito ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin na kung paano walang iba kundi ang kanyang salita, ito ang magpapabanal sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, napakahalaga ng ating susi na ating maunawaan. Bagamat, tama lang naman yung yung haba, gano'n lang talaga ang pagsususi. Kaya dapat maunawaan natin pagka ibinigay ang susi sa bawat isa sa atin, dapat natin makuha agad, dapat natin mahuli agad kung ano yung bahid na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Kaya nga, tamang-tama yung susi sa ating pinag-aaralan dahil ang Diyos ay hindi nagplano ng anumang katalunan sa buhay ng bawat isa sa atin. Simula nang tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay, hindi siya nagplano ng anumang pagkatalo. Ang sabi, God has not planned any defeat from you sa bawat isa sa atin na kanyang mga anak. Kaya nga dito, ito ang ating pagsasalu-saluhan sa gabi ito. Subalit bago natin simulan ang ating mensahe, pikit muna natin ang ating mga mata, tayo manalangin. Ama, sa oras na ito, narito lumalapit, nagpapakumbaba ang bawat isa sa amin. Inaanyayahan namin ang Banal na Espiritu na siyang tumayo sa aming kalagitnaan sa oras na ito na kung saan ikaw ang makita, ikaw ang magsasalita. Buksan mo ang kanilang mga spiritual na pagdinig. Buksan mo ang kanilang mga spiritual na mga mata upang mahuli, upang kanilang matutunan at maunawaan ang iyong salita na ipinabibigay sa araw na ito. Kaya nga, makita ang iyong mukha. Malagay kami sa likuran. Ikaw, Panginoong Jesus, ang kumilos sa buhay ng bawat isa amin. Ikaw ang magsasalita. Ang Banal na Espiritu mo ay inaanyayahan namin sa oras na ito. Salamat sa iyo. Purihin ka. Kakilahin ka luwalagin ka magpakailang-kailang paman sa pangalan ni Jesus. Amen. God has not planned any defeat from you sa bawat isa sa atin. Ang sabi, you are a part of God's end-time plan. This is your year of new beginnings.
God has not planned or hindi nagplano ang Diyos or nagbalak ng anumang katurunan sa buhay ng bawat isa sa atin. He has planned victory for you in every circumstances. Jesus engaged the enemy in combat in the fullness of the Holy Spirit and conquered him. God has planned for you to do the same. Ang sabi ng Diyos kung paano ang plano at layunin niya sa buhay ng bawat isa sa inyo ay pagtatagumpay. Gayon din ang nais ng Diyos na inyong maging plano at layunin. Hindi lamang sa Kanya, hindi lamang kung paano nagpaplano siya ng mabuti o pagtatagumpay sa inyong buhay, kundi ang nais niya ay yung plano ninyo ay maging pagtatagumpay din sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Iyon ang kanyang nais. Pag-i-mention ko ninyo. Kung paano ito ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa inyo, na siyang inyong maging pagtatagumpay sa inyong mga buhay ng ating Panginoon sa Kristo ay subuin ng ating Panginoon Jesus, na subuin ang ating Panginoon Jesus na Diyos Ama para sa pakikibaka sa kaaway in the form of human flesh at talunin si Satanas. Jesus was fully equipped. Jesus was fully equipped and fully prepared for battle. Ang Panginoong Jesus siya ay bihis, handa para sa pakikibaka. Siya ay puno ng gustong kabihisan na siya ay bautismuhan sa ilog ng Jordan. Doon, bihis na bihis ang ating Panginoong Jesus. Nang siya ay bautismuhan sa ilog ng Jordan, siya ay bihis. He is fully equipped. The Holy Spirit descend upon him in the form of a dove. As he was baptized, as a result, he was full of and controlled by the Holy Spirit. Kontrolado ng banal na Espiritu ang ating Panginoong Jesus ng oras na yun. At makikita natin sa Luke or sa Lucas 4, verse 10 and 11. Dito makikita natin kung paano ang ating Panginoong Jesus, siya ay punong-puno. Siya ay kargado ng banal na Espiritu, ng salita ng Diyos sa oras din yun na kung paano nang bautismuhan siya sa ilog ng Jordan. At gayon din ang bawat isa sa atin na kung paano tayo ay inihanda muli sa ating paglabas. Tayo ay kakargaan. Tayo ay bibihisan ng ating banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesus upang sa bawat hakbang na ating gagawin, tayo naroon sa pagtatagumpay. Kaya nga, ano ang sabi sa verse 10? Sapagkat nasusulat, siya ay magbibiling sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ikaw ay ingatan. Kaya nga dito, bawat isa sa atin, tayo ay puspos, tayo ay puno ng salita ng Diyos. At sa bawat lugar kung saan tayo ay pagsusubuan, tayo ay susubuin upang tayo ay mag-ani ng mga kaluluwa. Dito ang sabi, siya ay magbibiling sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ikaw, upang ang bawat isa sa atin ay ingatan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga dito napakahalaga na tayo ay laging puno ng salita ng Diyos. At sa verse 11, dito ang sabi, at aalalayan ka nila ng kanilang mga kamay na kung paano ito ang binigay sa bawat isa sa atin noong nakaraan. Mismo ang kamay ng ating Panginoon. Siya ang mag-iingat sa buhay ng bawat isa sa atin.
mismong ang kamay, yung divine empowerment na kung saan ibigay at ibinahid sa buhay ng bawat isa sa atin na tayo ay humayo sa lugar na yan ng mambog at aalalayan kanila ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Kaya nga, ito ay ibinigay sa buhay ng bawat isa sa atin na kung saan taglay ng bawat isa yung pag-iingat ng banal na Espiritu ng mga anghel na ito na ibinigay sa bawat isa sa atin. Na ang ating Panginoon Jesus ay nagtungo sa lugar nila doon sa wilderness na kung saan siya ay nagtungo, siya ay pinangunahan ng banal na Espiritu upang siya ay tulungan sa karagdagang paghahanda. Kaya nga dito makikita natin na kung saan tayo ay sinusugo, tayo ay pinadadala upang mag-ani ng kaluluwa. Dito, iba't ibang uri ng Espiritu ang ating kinakaharap. Kaya nga dito, tayo ay tutulungan, tayo ay gagabayan ng banal na Espiritu upang sa karagdagang paghahanda sa ating mga makakaharap ng mga Espiritu sa lugar na kung saan tayo ay muli susuguin ng ating Panginoon. Ang sabi sa English, Jesus was led by the Spirit into the wilderness where He was further prepared. Na kung paano siya ay inihanda ng Diyos upang sa mga makakaharap niya na iba't ibang uri ng Espiritu, iba't ibang uri ng sakit, iba't ibang uri ng karamdaman. Siya ay inihanda ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Umalis siya sa ilang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at siya ay nagtungo sa Galilea. He was led in the wilderness in the power of the Holy Spirit and went to Galilee. At dito makikita natin na si Jesucristo, He was fully equipped. Si Jesus ay hustong kabisan. Nasa Kanya ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kung paano ang bawat isa sa atin tayo ay binihisan, tayo ay napuspos ng banal na Espiritu. Siya ay hustong kabisan ng mga oras na iyon upang gawin ang plano at layunin ng Diyos Ama sa sanlibutan. At dito makikita natin, buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Lucas 4, verse 14. Napakahalaga natin maunawaan ang mga salitang ito na kung saan inihakbang ng ating Panginoon Jesus ang kanyang mga paa. At sabi sa Lucas 4 verse 14, at bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. Dito makikita natin na kung saan sinusugo ang ating Panginoon Jesus. Doon ang gawa ng banal na Espiritu, ang gawa ng banal na Espiritu sa pagpapagaling, sa pagpapalaya sa mga dyablo, naroon nakilala, naroon naging bantog ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Gayon din ang bawat isa sa inyo, na kung saan, kung inyong maaalala, binata pa ako ng magkaroon ng mga krusada sa iba't ibang lugar. At dito, nabalita, nabantog ang pangalan ng ministeryong ito na kung saan ang mga lalaki at mga babae na ginagamit sa iba't ibang lugar. At ito ay aking namalas. Ito ay aking mismo nakita na kung saan maririnig mo ang mga balita. Doon sa lugar na yan, may nagpapagaling. Doon sa lugar na yan, may nangangaral ng salita ng Diyos.
At dito, kita-kita ko na kung paano ang kasama-kasama ng bawat isa sa lugar na kung saan dinadala at inuutusan upang gawin ang kalooban ng Diyos, naroon nagiging bantog, nakikilala, nababalita. Sino ang nababalita? Yung bang mga gumagawa? Hindi. Nababalita yung kabutihan. Nakikilala, nababalita yung gawa ng ating Panginoon sa bawat lugar na kung saan tayo ay sinusubok. Na kung saan bata pa ako, ang aking ama, ang kanyang mga kasamahan, sa bawat lugar na kung saan, tulad ng krusada sa lugar ng Quezon, na kung saan doon bumabagyo, napakalakas ng bagyo. Subalit nang dumating ang mga anak ng Diyos, dumating ang mga God's Victorious Army, na kung tawagin ng mga panahon yun, doon ay tulad sa napalis ang bagyo. Doon, yung himala ng Diyos ay nagawa sa lugar na yan dahil umalis ang bagyo. Dahil ng mga panahon yun, walang mga cover court, walang mga bubong, mga basketball court, at doon ay isagawa ang gawa ng ating Panginoon. At doon nabalita sa lugar na yan. At alam ko may mga nagbabalita pa, mga newscaster na nalaman na ang lugar na yan ay pinagdahusan ng krusada at doon tumigil ang bagyo sa lugar na yan ng Bicol. Kaya nga dito, hanggang ngayon, walang pagbabago, walang mawawala, walang malilingat sa pagsugo sa bawat isa sa atin gayon. Kung tayo ay patuloy na bababad, patuloy na magpupuno ng salita ng Diyos, patuloy natin aaliyahan na umilos ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon, gayon din ang mangyayari. Walang pagkakaiba kung paano gawa ng Panginoon noon, magpasawalang hanggang ngayon. Iyong pa rin, walang mababago. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Ganon ang ating Panginoon. So, kaya palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga dito, tayo ay patuloy na bumabad sa salita ng Diyos upang ang banal na Espiritu ay manatili sa buhay ng bawat isa sa atin. Bigyan natin ng oras, bigyan natin ng kahalagahan yung oras na ibinibigay ng Diyos. Bigyan natin siya ng oras sa bawat sandali ng ating mga buhay upang ang banal na Espiritu ay patuloy na lumaki sa buhay ng bawat isa sa atin. At hindi tayo iwan sa lahat ng lugar kung saan tayo ay susuguin. At dito ang sabi sa Lucas 4 verse 14, at bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at gumalat ang kanyang kabatugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. At dito, nagsimulang ko pa rin na ang Panginoong Kristo ang plano at layunin ng Diyos sa kanyang buhay. At ito ang plano at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa inyo na inyong magawa, na inyong mailakbang ang inyong mga paa doon sa plano at layunin ng Diyos sa inyong mga buhay, hindi yung plano ninyo. Dahil marami kayong plano na hindi ito ang plano ng Diyos sa inyong mga buhay. Subalit hindi naman ito hahadlangan ng Diyos dahil kayo ay may sariling pagpapasya. Subalit dito maging matatas ang bawat isa sa atin na kung saan yung plano at layunin ng Diyos sa inyong mga buhay, kung ikaw ay puno ng salita ng Diyos, dito magiging matalas ka. Hindi ka magiging mapabaya. Sa bawat lugar na kung saan tayo ay susubuhin, ang sabi ng Panginoong Jesus, my need is to do the will of my Father that sent me and to finish His work. Kayo lang gagawin ng bawat isa sa akin. Hindi lang ang Panginoong Jesus ang binigyan ng ganito. Hindi lang sa Panginoong Jesus ito'y binibigay. Kaya din sa bawat isa sa atin na ito ang ating gawin, na ito ang ating kanin. Kung ano yung plano at layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi yung ating mga trabaho, kundi yung work
Hindi yung job. Magkaiba yung job at work. Kaya nga napakahalaga natin mangulawaan. Magkaibang magkaiba. Ang sabi, my need is to do the will of whom that sent me and to finish his work. Hindi sinabing to finish his job. Pagka-job, ito yung nagmumula sa iyong kakayahan. Pag sinabing job, ito yung nagmumula sa iyong mga tinapos, sa iyong trabaho, trabahong laman. Pag sinabing work, ito yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesus, nang siya ay tuksuhin sa tanas, nagambaba ang ating Panginoong Jesus sa mga panunukso sa tanas sa Kanya. Nagambaba, Panginoong Jesus. No! Why? He was equipped. He was fully equipped. Siya ay punong-puno ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Siya ay punong-puno ng salita ng Diyos upang ang lahat ng tukso ng kaaway ay kanyang mapagtagumpayan sa kanyang buhay. At buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Lucas 4 verse 12. Ang sabi nito, ang pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, nasasabi, huwag mong tutoksuhin ang Panginoon ng Diyos. Kaya nga dito, malinaw na pagka ang salita ng kaaway ay dumarating sa inyo, naroon na kaagad. Alam mo na kaagad ang ibabato mo kay Satanas. Alam mo na kaagad ang sasalitain mo kay Satanas upang si Satanas ay tumakas sa iyong harapan. Kaya napakahalaga na tayo ay laging puno ng salita ng Diyos. Sino ang tinutokso ni Satanas? Si Jesus. Dahil sabi, ang nag-uusap, ano ang sabi ni Jesus? Huwag mong tutoksuhin ang Panginoon mong Diyos. Kaya nga dito, malinaw ang ibig sabihin, Jesus is God. Si Jesus ay Diyos. Father is God. Ang Ama ay Diyos. The Holy Spirit is God. Kaya nga dito, they are one God. Kaya nga dito dapat naunawaan ng marami at dito nalilito. Ang karamihan, maging ang mga Kristiyano ay nalilito. Bakit? Dahil hindi sila puno ng salita ng Diyos. Akala nila, nang tuksuin ng ating Panginoong Jesus, tinutokso lang bilang siya'y tao. Hindi. At tinutokso rito ay ang Diyos. Ang Panginoong Jesus, dahil malinaw ang salita, huwag mong tutoksuin ang Panginoong mong Diyos. Kaya naman dito ni Satanas, ano ginawa ni Satanas? Umaripas. Umalis sa harapan ng Diyos. Without the Holy Spirit, no revelation. Hindi nila maunawaan. Kaya nga marami ang hindi nakakaunawa pagka wala ang revelation. Kaya ano ang kanilang alam? Information lamang. Yung titik lamang, yun lang ang kanilang naunawaan. Kaya marami ang nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi naunawaan. Why? Because wala ang banal ng Espiritu sa kanilang mga buhay. He began to fulfill the plan and purpose God had for his life. And Jesus immediately began to take power and authority over the power of Satan. Kaya nga dito, kitang-kita natin, nagtuksuhin ni Satanas ang ating Panginoong Jesus. Siya ay nasansala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Siya ay lumayas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Siya ay lumayas sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng Diyos Ama. Kaya nga, si Satanas ay talunan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin siya. Kaya nga dito, merong apat. Here are the four most important strategies. Isulat ninyo. Here are the four most important strategies that Jesus used to defeat Satan while he was on earth. Dito sa pamamagitan, hindi sa pamamagitan
ng kahit sino, kundi sa pamamagitan in the fullness of the Holy Spirit, Jesus faced Satan sa pamamagitan ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Inaharap niya si Satanas. Number 1, sulat ninyo, Jesus broke the power of sin. Jesus broke the power of sin. Ito ang unang-una na binaka ng ating Panginoong Jesus nang siya ay naririto sa lupa. Sa pamamagitan ng kapuspusan ng banal na Espiritu. He told the man, ang sabi niya, who was sick from palsy. Sinabi ni Jesus sa lalaking lumpo, lalaki, ang iyong kasalanan ay pinatawad na. At ito ang kasaysayan ng lalaking inihugos sa bubungan ng kanyang mga kaibigan. Sa bubungan dahil walang madaanan o mapagdalaan sa lumpo. Walang madaanan. Kaya anong ginawa ng mga kaibigan nito? Sila ay makyat sa bubungan at tinanggal ang bubong na kung saan naroon ang ating Panginoong Jesus. Naroon ang karamihan ng mga tao na kanyang pinagagaling. Naroon ang titipon-tipon upang magpagaling ang ating Panginoong Jesus. At makikita natin at mababasa natin, buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Lucas 5, 18, 19 hanggang 20. Ang sabi niya sa verse 18, at narito dinala ng mga tao na nasa isang higaan ang isang lalaking lumpo at pinagpipilitan niyang may pasok siya at ilagay siya sa harap nila. At sa hindi pagkasumpong ng mapapasukan dahil sa karamihan ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay at siya inihugos mula sa butas ng bubungan pati ng kanilang higaan sa gitna sa harapan ni Jesus. At pagkakita ng kanilang pananampalataya ay kanyang sinabi, lalaki, pinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. Kaya nga dito makikita natin na napakalinaw na sa bawat lugar na kung saan tayo ay sinusubok, dito marami tayong mga nakakasalamuha, marami tayong nakakatakbo sa mga bahay-bahay na kung saan naroon may mga sakit, may mga karamdaman, at dito ay binibigay ang salita ng Diyos. Ipinahayag natin ang kabutihan ng salita ng Diyos sa bawat kaluluwa ng ating mga kasalamuha. At dito, yung kanilang pananampalataya. Ito ang ating tinitingnan sa bawat pagsasalita ng bawat isa sa atin. Sa bawat pagbibigay ng salita ng Diyos, tayo ay nakatingin doon sa mga kaluluwang yun at tinitingnan at dinadama ng bawat isa sa atin yung pananampalataya nila. Na kung saan pagtanong sa bawat kaluluwang ito, ikaw ba ay sumasampalataya? Na ikaw ay gagaling? Ikaw ba ay sumasampalataya? Na ikaw ay patatawanin ng Panginoon? Kaya nga dito, nakita ng Panginoong Jesus yung pananampalataya ng mga magkakaibigan ito na kanilang dalhin ang kanilang kaibigan lumpo sa harap ng ating Panginoong Jesus. Kaya ano sabi ng Panginoong Jesus? Ikaw ay pinatatawad sa iyong mga kasalanan. Your faith had made you whole. Iyon ang sabi ng Panginoong Jesus. At ano nangyari? Natuwa ba ang mga tao sa palibot? Natuwa ba na sabihin ng Panginoong Jesus, ikaw ay pinatatawad sa iyong kasalanan? Namusog, nagalit ang mga tao? No! Sila'y nagalit, hindi sila natuwa. Ang mga eskriba, ang mga parisiyo, sila'y nagalit at nagsabi, ang tao ito ay namusog. Bakit sinasabi niya na pinatatawad niya ang kasalanan ng tao yan? Ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatawad. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Ang lahat ng mga iniisip at sinasalita ng mga tao ito ay napagtanto ng ating Panginoong Jesus. Pagkamat hindi niya narinig, ito ay kanya napagtanto. Kaya sinabi ni Jesus sa verse 23, buksan natin ang ating banal na kasulatan. Sa verse 23 ng Lucas, at dito makikita natin ang salita
salita ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi, alin baga ang lalong bagang sabihin? Ipinatatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan, o sabihin, magtindig ka at lumakad ka. At sa verse 24, ang sabi, dadagwa upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. Ano yung sinabi ng Panginoong Jesus dito? Ano yung salita na lumabas sa bibig ng ating Panginoong Jesus? Ang tawag dito yun yung Rhema word na nagmumula mismo sa bibig ng ating Diyos. The Rhema word of God na siyang nilakaran nung lalaking lumpo at siya ay tumayo at binuhat niya ang kanyang higaan at siya ay umuwi sa kanyang bahay. At dito makikita natin na ito yung estratehiya na ginawa ng ating Panginoong Jesus na kung saan pinatawad niya ang kanilang mga kasalanan. Kung inyong makikita at mapapansin, bago niya salitain yung kagalingan na ibibigay niya rin sa kanyang pagagalingin, ano sinasabi niya? Pinatatawad ang iyong kasalanan. Dahil hindi yun gagaling. Hindi yun lalakad kung yun ay may kasalanan. Walang mangyayari. Kailangan mo ng patawarin, kailangan mo ng malinis ang isang tao upang siya ay makatanggap ng kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Kaya nga kung inyong makikita at inyong mapapansin na kung pagka tayo ay lumahayo, ibinibigay muna sa Kanya ang alin? Repentance. Bago natin idalangin. Bago natin idalangin yung kanyang karamdaman. Tatanggapin muna, kaya dito naunawaan kong maigi, naunawaan kong malalim. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, pagka ibinigay sa kanilang repentance, salvation, sabay ibibigay ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Hindi mo pa uupuin. At pagkatapos, pagagalingin. Hindi mali, lihis. Kailangan pagtanggap niya sa Panginoong Jesus, isunod mo na tanggapin niya ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Dahil yung banal na Espiritu, yun yung gagawa. Siya yung narito. Siya yung Jesus Unlimited. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, siya ay kikilos. Siya ay magpapagaling sa bawat may karamdaman. Kaya nga ito ang aming naunawaan at natutunan sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu upang makagawa kaagad ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga yun yung rima na nagmumula sa bibig ng Diyos upang ang tao ito ay tumanggap ng kagalingan. At iyon ang kanyang nilakaran, yung salita ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon Jesus? Buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong tahanan. Yun, doon siya lumakad. Hindi dahil sa narinig niya. Yun ang nilakaran niya, yung rima, Word of God, na nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya nga, yun yung unang strategy. Wasakin ng Panginoon Jesus ang kasalanan ng sanlibutan. At pangalawang estratehiya na ibinigay ng Diyos, ang sabi sa number 2, Jesus broke the power of sickness. Kaya nga dito napakalinaw na kung saan sa pangalawang pagkakataon, doon gagawa ang Diyos. Yung sakit, yung karamdaman, ito ay kanyang wawasakin sa buhay ng bawat isa. Sinabi ni Jesus sa babaeng may taglay ng kahinaan or infirmity, na taglay ng babae, baluktot ang katawan sa loob ng 18 taon. 18 years, Jesus said, "Woman, thou art loose from this
from thine infirmity. Yun ang sinabi niya doon sa babaeng baluktot ang katawan. Sa loob ng 18 taon, Woman, thou art loose from thine infirmity. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Lucas 13, verse 11 and 12. At ang sabi dito sa verse 11, at narito, ang isang babae, may espiritu ng sakit na may 18 taon na at totoong baluktot at hindi makaunat sa anumang paraan. At sa verse 12, at nang siya'y makita ni Jesus, ay kaniyang tinawag siya at sinabi sa kaniya, babae, kalag ka na sa iyong sakit. Kalag ka na sa iyong sakit. At kung paano nang gawin ito ng Panginoong Jesus, ay nagaling din ang mga namumuno. Hindi sila natutuwa sa ginagawa ng Panginoong Jesus na ito. Nagalit ang mga namiminuno sa sinagoga na kung saan sinabi sa loob ng 6 na araw kayong gagawa at sa araw ng Sabat ay huwag kayong gagawa. Ito ang sinasabi ng mga Parsiyo. Sa lugar na yan, na kung saan sila ay hindi natuwa. Ano ang tawag doon? Doon sa mga tao iyon na namumusong at hindi natuwa na kung saan patuloy nang binabaluktot ang salita ng Diyos. This is what you call hypocrites. Alam nila ang salita ng Diyos. Subalit patuloy nilang binabaluktot sa pamamagitan ng utos ng Panginoong Jesus na yung araw ng Sabat ay kanilang ipangilin at huwag gagawa ng anuman. Subalit, kung yung mga hayop, yung mga baka na nakatali at kailangan pa inumin, kahit sa araw ng Sabat ito ay kanilang kinakalagan upang makainom, yung pakailang tao na sa loob ng 18 taon, siya ay baluktot, siya ay inaali ng demonyo, ay hindi mo palalayain. Yun ang sabi ng ating Panginoong Jesus. And this is faith in action. At buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa number 3 strategies. Ang sabi nito, Jesus broke the power of death. Na kung saan dito makikita natin. At ito ang ninanais minsan ng karamihan sa atin na tayo ay makakagpo ng mga patay. Sino sa inyong nagnanais na makakagpo ng patay? Sino paghayo? Talagang nakaiba na yan. Pagka ito lang natin nakakagpo. Hindi yun nakaburol. Yung mga hinahayuan na life and death situation. Pagka ito ang ating natagpuan at ikaw ay punong-puno ng salita ng Diyos, hindi darating sa iyo ang takot. Walang takot na darating sa iyo. Walang anumang pangamba na darating sa iyo dahil hindi naman ikaw ang gagawa. Hindi naman ikaw ang magpapagaling. Hindi naman ikaw ang bubuhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi, Jesus broke the power of death. When Jesus cried out, siya ay sumigaw ng malakas with a loud voice and said, Lazarus, come forth. Hindi na tinawag si Lazarus ng sinasabi niya, Oy Lazarus, lumabas ka niya. Hindi. Kaya nga sabi sa inyo, laging minsan may mga narinig tayo mga aral, hindi raw kailangan sumigaw. Hindi raw kailangan sigawan ang mga may sakit at may karamdaman. Dito, makikita natin na hindi nila naunawaan ang tatlo ang ating tinanggap. Kung paano ang ating Panginoong Jesus narin yung humility. Sa banal na Espiritu, namin niya talagang tulad siya sa kalapate, gentle. Subalit pagka ang Diyos Ama na, ang kumikilos, hindi pwedeng, hindi yung sisigaw. Pagka ang Diyos Ama ang kumilos, pagka ang Diyos Ama nagnais na ikaw ay gumaling, very authoritative, sisigaw ka. Kaya
Lazarus, come forth! Ano ang ginawa ni Lazarus? Mula sa kailaliman. Alam niyo ba na yung libingan ni Lazarus? Hindi yung basta may takip. Hindi yung basta pinagugulong ng takip. Nang aking makita, nang aking mapanood ang libingan ni Lazarus, nang buksan ang kanyang higaan, napakalalim ng hagdan ng pababa. Kung ilang ikot bago makarating doon sa pinakababa na pinaglibingan ni Lazarus, nang ito ay ipakita sa Israel. Kaya sabi ko, doon pa lang, sa paglalakad pa lang ni Lazarus paakyat, yun ay himala na. At doon, napakaraming sumumpalataya. At si Lazarus ay lumabas sa libingan na natatalian ng kanyang kamay at pa ng mga tela na ibinabalot sa mga namamatay. Doon pa lang nakikita na natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na lumalaki. Kung paano yung bumuhay kay Lazarus, yun din ang bumuhay sa ating Panginoon Jesus. Walang pagkakaiba. There is no different doon sa himalang iyon na ginawa ng ating Panginoon Jesus. Buksan natin ang ating kabanal na kasulatan sa Juan 11, 43 and 44. Basahin mo, Marian. John 11, 43 and 44. At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas na nadadalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing, at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at bayaan niyo siyang lumawan. This miracle is what you call supernatural power of God through Jesus Christ. Give life, especially over death. Ito yung kapangyarihan na nagmumula sa Diyos na ibinigay niya sa Panginoong Jesus upang bumuhay ng mga patay. Kaya nga, kita-kita rito na ang Diyos Ama, yung nasa sa Kanya, yung sumigaw. Kaya nga kung inyong maunawaan, yung revelation doon sa sinalita ng ating Panginoong Jesus. Hindi puro humility, hindi puro humbleness. Mahalaga yun, pero kailangan maunawaan mo na yung iyong tinanggap ay mayroong authoritative doon na siyang nagpapalaya, na siyang bumubuhay ng mga patay. Ito yung supernatural na manggagaling mismo sa Diyos Ama, yung paggalingan nito. Kaya nga, kahululihan. Number 4, Jesus broke the bondage of Satan under the power and the anointing of the Holy Spirit. Jesus broke the bondage of Satan under the power and the anointing of the Holy Spirit. At inutusan ni Jesus ang lahat ng masasamang espiritu na lumayas tulad ng mga inaari na demonyo, maging ang mga napakaraming demonyo na pumasok sa isang lalaki, na kung saan pumasok sa mga baboy. They are legion. At ito ay naranasan ng Pastor Boy. Hindi ko pa ito naranasan. Si Pastor Boy ang nakaranas nito. Nang siya'y dumalangin sa isang babae sa lugar na yan ng Mount Sinai. Doon, naroon ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang tanong ni Pastor Boy doon sa ilalim ng demonyo, ilang kayo sa loob na yan? At sabi niya, marami kami. Hindi kami mabilang sa loob ng katawan. Ano ang sabi nung nasa loob na demonyo? Itinuturo si Pastor Boy sa kanyang bibig. Kung hindi dahil diyan sa nasa sa iyong yan, wala ka sa ganun. Face-to-face encounter sa demonyo. Pag iyon ang naranasan natin, pag iyon ang naranasan ng bawat sa atin, hindi
hindi ko alam kung ano ang inyong gagawin. Lalo na hindi kayo puno ng salita ng Diyos. Hindi basta ang maglingkod, lalo-lalo na pagka-truth ang iyong ginagawa na paglilingkod. Pag truth ang iyong ginagawa paglilingkod, kailangan puno ka ng salita ng Diyos. Kaya nga, ano ang sabi ni Satanas sa dibdib ni Pastor Boy? Talaga nakatulog sa dibdib. Nakadungo kami sa bintana. Maliliit pa kami. Elementary ako noon, siguro nasa mga grade 6 ako, grade 5. Nakadungo ako sa bintana. At talagang kami, takot na takot, sinisilip namin kung paano palayasin ng Diablo. Noong mga panahon yun, sa Mount Sinai, ang sabi ng Diablo, kung hindi dahil sa nasa sa iyo yan, wala ka sa akin. Kaya nga, hindi tayo ubra kay Satanas kung tayo ay hindi puno ng salita ng Diyos. Dahil sa Satanas, 1,000 taon ang karanasan pagdating sa pakikibaka. Kaya nga, salamat sa Panginoong Jesus na siyang ating tinanggap, na siyang ating nasa ating kapuspusan, nasa ating kaloob-looban, na siyang tumitira, tumataan sa buhay ng bawat isa sa atin, sa puso, naroroon, tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya hindi na kapuspusan ng banal na Espiritu, na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan, na siyang nagbibigay sa atin ng katapangan upang harapin ang gawa ng kaaway. Maging si Satanas ay tatakas sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga dito, ano sabi ng Panginoong Jesus doon sa lalaking inaalian ng Diablo? Ano sabi? Ilang kayo riyan? Ang sabi, legion. Ibig sabihin, marami. Kaya ano sabi nung demonyo sa loob? Ikaw ba'y pumarito upang kami palayasin? Upang kami itaboy? Nakiusap pa ang Diablo. Hayaan mo kami makapasok sa mga baboy. Ano sabi ng Jesus? Go! Kaya ang mga baboy na yun ay nasumpa sa dagat at nangalunod dahil pumasok ang Diablo. Kaya nga dito sa ating pangangaral, sinasabi natin na ang Diablo ay Espiritu. Siya ay pumapasok sa kung saan, maging sa mga puno, maging sa mga hayop. Ang Diablo ay nakapapasok. Kaya nga tayo ay binibigyan ng karunungan, maunawaan na nagmumula sa banal na Espiritu. At buksan natin muna ang ating mga banal na kasulatan sa Lucas 4, verse 36. At sinabi rito ng palayasin ng ating Panginoon sa mga demonyo sa lalaking ito. At sabi, at silang lahat ay nangantaka at nagsalitaan ang isa't isa na nagsasabi, anong salita kaya ito? Sapagkat siya na may kapamaraan at kapangyarihan ay nag-uutos sa mga karumalduman na Espiritu at nagsisilabas siya. Through the anointing of the Holy Spirit, Jesus was given authority, the right to exercise power over the devil, and the miracle-working power of God to destroy him, Satan. At yun din ang ibinibigay sa bawat isa sa atin. The power to exercise. Kaya tayo sa bawat lugar na kung saan tayo ay sinusugo, sa lugar na kung saan tayo ay pinapupunta ng ating Panginoong Jesus, upang mag-ani ng mga kaluluwa. Ito yung ating pinag-aaralan. The right to exercise the working power of God to destroy the works of Satan sa buhay ng mga taong ito, na kung saan nakasulat ang mga pangalan ito sa aklat ng buhay na kung saan ito yung pinapupuntahan ng Diyos ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Nakasulat ang kanilang mga pangalan, kaya sila ay pinapupuntahan upang sila ay mga maligtas. Kaya nga dito, God has plan of victory for you. He has planned for you to have an experience, a personal encounter with the Holy Spirit that will take you beyond
the point of blessings beyond the intellectual knowledge upang malagpasan mo yung kaisipan na nagmumula sa tao. Yung intellectual na kaunawaan, karunungan ay malagpasan mo upang ang dumating sa iyong kaisipan yung kaunawaan na nagmumula sa Panginoon. Kasi pagka iyong pagaganahin ay iyong kaunawaan na nagmumula sa iyo, walang mangyayari. Ang tawag doon, head knowledge. Walang power yun na nagmumula sa ating Panginoon. Naroon, pagka nasa sa iyong banal na Espiritu, naroon yung continual flow of dunamis, miracle working power of God. Kaya nga dito, kailangan continuous yung ating pagpupuno. Pagka tayo'y ginamit at nagamit mo yung salita ng Diyos, balik agad. Puno agad. Kasi nag-i-discharge ang bawat isa sa atin. Hindi pwede, hindi tayo ma-discharge. Nag-i-discharge, lalo na ikaw ay napagagamit. Nasa sa iyo ang Holy Spirit, hindi mawawala yun. Hindi naman nauubos ang Holy Spirit. Ang nauubos, yung anointing, yung power na lumalabas sa iyong bibig. Kaya kailangan patuloy kang magpuno. Kaya nga ang napakalinaw na salita ng Diyos, pasanin mo ang aking krus araw-araw. Dahil doon, ikaw ay pinupuno, kinakargahan. Kaya nga malinaw ang salita ng ating Pastor Boy noon, natatandaan ko, lagi kayong magkarga, lagi kayong magpuno ng salita ng Diyos. Why? Dahil ang kaaway ay kumikilos sa bawat oras, hindi nyo nakikita. Dahil sa Espiritu, Satan is a spirit, hindi mo alam kung kailan na-atake. Kaya nga, pagka ang isang Kristiyano ay walang laman, pag umatake ang kaaway, bagsak. Bagsak. Why? Discharge ang isang Kristiyano. Diskargado, walang laman. Kaya nga hindi pwede ikaw ay pastor lamang. Hindi ko mo pastor kayo nasa sa iyo na, no. Hindi ganoon. Kailangan magpuno ka. Hindi dahil kung ikaw ay matagal ng pastor, nakabahagi ka ng mga ministeryo, na kung saan ikaw ay ginamit na may kalakasan, at ngayon ay hindi ka magbabasa. No. Hindi pwede ganoon. Ang isang Kristiyano na ginagamit ito ay nagdidiskarga. Kaya nga lagi ka magpuno ng salita ng Diyos upang yung supernatural, dunamis, miracle working power of God, ibig sabihin yung matinding gawa ng Diyos sa iyong buhay ay lumabas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, yung supernatural working power of God, yun ay nakukuha natin saan? Sa pagpupuno ng salita ng Diyos. Ikaw ay bibihisan. Ikaw ay i-equip ng Panginoong Jesus ng banal na Espiritu upang ikaw ay magamit ng may buong kalakasan. Ang banal na Espiritu ang mag-i-equip sa iyo sa lahat ng angkas ng iyong buhay. Taas ang kamay na nagnanais ng ganitong daloy ng kapangyarihan ng Diyos. Supernatural, dunamis, miracle working power of God. You must pay the price. Yun lang ang susi. You must pay the price. Everyone need to pay the price. Kailangan natin magpuno. Kailangan natin magkarga. Dahil muli tayong lalabas. Muli tayong hahayo sa lugar na yan ng pinangunan. Yung tataya ay pinuntahan namin ng aking asawa. Tinanong ko yung barangay, kinausap ko ang schedule Monday lamang ang pwede sa kanila. Sino sa inyong nag-nais na Monday? Monday. Kasi lahat ng Tuesday hanggang Saturday hanggang Sunday,
Hindi pwede dahil liga ng basketball. Start pa lang ang liga nila ngayong linggong ito. Kaya ang sabi, Monday lang po. Kaya nga ito ay ina-announce sa inyo. Kung gusto niyo ng Monday, mag-i-schedule tayo ng Monday. Sa Monday, sa susunod pang Monday, hindi na maaaring mag-i-schedule kung nagnanais kayo. Monday. Dahil yung Saturday, yung Monday, walang pinagkaiba yun. Mag-iis lang yun. Kayo ang tinatanong ng Panginoon. Hindi ba? Kung sa Monday, sa susunod na Monday pa. Bakit? Wala ang patok ng Monday, mukhang Monday tayo. Dahil inikot namin yung lugar, maraming bahay. Sa lugar na yan ang tatalan. Kaya nga kung ang bawat isa ay nagnanais ng Monday, babalik kami ng aking asawa, kukunin namin ang schedule ng Monday. Walang problema sa araw, hindi yun tinitingnan. Ang mahalaga, yung utos ng Diyos ay magawa ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya tumayo tayo lahat at babahiran ng langis ang bawat isa sa inyo. Anaya mo ang ating mga prayer warrior. Muli, babahin sa inyo ang kapuspusan, ang kamay ng ating Panginoong Sus na siyang aalalay. Malinaw ang salita ng ating Panginoong Sus at aalalayan ka ng kanyang mga kamay upang hindi ka makiso ng iyong paa sa isang bato. Sambahin natin ang Panginoong Sus habang tayo sumasamba. Bawat isa, inaayaya mo ang ating mga prayer warrior. Tayo ay babahiran ng langis pang sa ating paghayop. Dala natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu.
us our commander, deliver from all our enemies, and multiply every sin sown by faith. We bring the sacrifice of praise. Ay, yung lamesa natin daw, para gamitin na tayo sa kusay. Dalawa po agad. Isa lang sila. Magbibigta ako ng maliit para sa proyekto. Meron po ako doon. Meron ka lamesa? Meron ako. Ganito. Nagabi ko lang dito na. Tanong ko. Yung mataas. Yung mataas. Yung mataas.